Panginoon sa bawat isa sa atin na ibahagi yung katotohanan sa buong sanlibutan. Kaya kung saan man po tayo naroon mga kapatid, mayroon po tayong katungkulan. Tama po ba? Mayroon tayong katungkulan. Yung mga kapitbahay natin, pangangalaga po sa church. Pero hindi pa po yung talaga totally church sapagkat maliit lang na pulutong. Ang nangyari po, unang-unang araw ng aming pagsamba, ang mga binyagan kasi doon, parang buong pamilya. Nandyan yung nanay, mga anak niya, mga apo nandyan. Unang araw ng Sabat ng aming pagpupulong po ay parang ma-feel mo yung saya at tuwa sa bawat isa. Nung kinahapunan mga kapatid, sa ginanap namin po yung iway, nagulat po kami mga kapatid sapagkat nung pinagsalita namin yung pinakananay, yung ano talaga nanay nila, biglang inatake ng puso. Ang expectation ko mga kapatid, ito pagsubok. Tapos, hanggang sa sinugod ng ospital, kinabukasan mga kapatid, totally, wala ka talaga, hindi na nakabawi. Kaya sabi ko, sana, ang panalangin ko po, sana, wala man, hindi isa man lang na malaglag doon sa mga anak. Kasi nga, salip na nagsama-sama na sila sa pananambahan, mayroon pa talagang ginawa ang kaaway. Sa makatuwid mga kapatid, nagpatuloy ang mga Sabado ng aming pagpupulong sa awa ng Diyos. Wala talagang inat doon sa mga anak. Hanggang sa dumating na po na isa naman sa mga anak doon sa nanay, ang nawala na naman. Sabi ko parang hindi nagustuhan ng kaaway yung gawain doon. Talagang galit na galit ang kaaway mga kapatid sapagkat parang sinisira niya yung samahan. Kaya ang nangyari, gano'n na naman mga kapatid, yun na naman talaga paglaban natin, yung panalangin. Kaya tudo panalangin kami mag-asawa na sana wala man lang malagas ang isa sa pananampalataya. Kaya nung umalis ako mga kapatid, minumonitor ko po yung mga kapatid natin ko at patuloy pa rin ang pananalangin kahit wala na, hindi na nila kasama ko, nandito na ako sa Mexico. Pero yung panalangin para sa mga kapatiran natin ko ay tuwing gabi, sinasama ko po sila. Kaya po, ayon sa balita ng aking asawa, hanggang ngayon po ay nagpatuloy sila ng bahan doon at masigla sila. May kami na po na kursada din na gaganapin doon. Sana po atin po sila ipanalangin na sana madagdagan pa po ang doon para yung maliit na company doon magiging church na talaga yun, magiging ganap na church kung marami na po din. Yun po ang aking testimony na sana pagkakataon ay bibigay ng Panginoon natin sa atin, bawat isa sa atin, sapagkat hindi po natin talaga alam kung kailan tayo pupunin sa Panginoon, di ba? Kaya gamitin po natin sa paglilingkod para po ikakalago hindi lang po sa ating sarili, kundi sa ating po. Maraming salamat po mga kapatid. Panoorin po muna natin ang video ng ating mission story. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po! Bago po tayo mag-start, tayo po muna yung mukha para sa maiting panalangin. Lord, Diyos na kapanggihan sa lahat. Lord,
Maraming salamat po sa araw ng Sabat na kami ay inyong iniingat at ginabayan. At maraming salamat po sa pagkakataong muli na kami ay binigyan niyo ng pagkakataon upang kayo sambahin, aralin ng leksyon sa umaga nito at nawa gabayan ng bawat isa sa amin ng banal na Espiritu na aming maunawaan ang bawat salita o mensahe na inyong naisa ipahayag sa amin. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming sinasamot dalangin sa madami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, sa araw po na ngayon, November 23, 24, ang ating pong topic para sa Sabbath School ay fulfillment of all Testament prophecies. So, ang ating pong key-text ay matatagpuan sa John 5:36. Sinasabi po ito, "But I have a greater witness, John's, for the works which the Father has given me to finish, the very works that I do, bear witness of me, the Father has sent me." So, sa buong po ng ating lesson na ito, so pinapakita po dito yung mga ebidensya o mga tanda kung bakit si Jesus Christ ang ating Savior at kung bakit siya ang ating Messiah. Ayan, so meron po tayong tatlong ebidensya. Una po ay ang evidence of the Father. Sa sinabi dito na Jesus performed many signs that made him a special person. Ano daw po? Many signs. No? Sinabi na, undoubtedly, no one could deny the evidence. Ibig sabihin, lahat ng tao ay naka-witness kung ano yung mga signs na ginawa ni Jesus Christ during that time nung siya ay nagkatawang tao. And ano po ba yung mga yon? Ano po ang example na pinakita niya? Marami po yon, di ba? Lahat yon ay mga miracle or milagro na ginawa niya dito sa lupa. So, nagkaroon ng pagkakataon na makakita yung mga bulag, nakapaglakad yung mga pilay, tapos yung mga may keto, gumaling, di po ba? And then, yung mga bingi ay nagkaroon ng pagkakataon na makadinig muli. And ang pinaka-importante po sa lahat ay yung mga patay na nabuhay muli sa pamamagitan ni Jesus Christ at ng Ama. So, isa po yun sa mga dahilan kung bakit si Jesus Christ ang Messiah, na hindi magagawa ng kahit na sino mang tao or hari sa panahon na yon. And at this, many wondered if Jesus was not the Christ. So isipin niyo po, no, sa dinami-rami ng mga ginawa niyang kabutihan, marami pa rin ang nagduda at hindi na nagduda sa kanya. And when directly asked about this matter, Jesus presented all these signs as evidence of his union with the Father. Yan, so ginawa daw po niya ang lahat ng mga iyon kasama ang Ama. So hindi niya po nagagawa ang lahat ng mga milagro na yun kung wala ang Ama at ang Holy Spirit. Yan. And that had sent by Him. So sinabi po dito sa John 10:24-25, nagkaroon po dito ng usapan ang Hudyo at si Jesus Christ. So sinabi ng Hudyo, tinanong si Jesus Christ sa isang Hudyo, sabi niya, "How do you keep in doubt? How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly." So tinanong po si Jesus Christ ng isang Hudyo at sinasabi na, kung ikaw talaga si Jesus Christ, sabihin mo na lang sa amin ang direksya, aminin mo na lang. Ganon po ang dating. And so Jesus answered them. Sinabi niya, "I told you and you do not believe." Kasi po, ang sinabi dito sa John 10:24-25, di ba tinanong siya, and ang sinagot niya po ay, "I did tell you, but you do not believe. The works that I do in my Father's name testify about me." Ayan. "But you do not believe because you are not my sheep." So, bakit daw po kasi sila nagdududa? Dahil daw po kasi sila ay hindi naniniwala. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ sa kanilang mga puso, kung kaya't ganon, maraming nagdududa sa Kanya, marami din na naniwala, at karamihan ay maraming nadududa. Kasi hindi nila tinanggap si Jesus Christ sa kanilang mga puso. And ang dagdag pa po nun, after po ng tanungan nila na iyon, ayan, nakita ni Jesus Christ na pumulot ng bato yung Hudyo at nagbabalak siya na batuhin si Jesus Christ. Pero, sabi ni Jesus Christ, "I have shown you many good works from the Father.
For which of these do you stone me? Parang tinanong niya na sa pamamagitan ng paggawa ko, parang ganito lang yung magagawa mo sa akin, babatuhin mo ko, ganyan. Tapos sabi ng Hudyo, we are not stoning you for any good work. Hindi ka namin babatuhin dahil sa mga mabubuti mong ginawa, kundi ikaw ay pinapantayan mo ang Panginoon kahit na ikaw ay isang tao lamang. Kasi nga, hindi niya sinabi, ayaw niya sabihin na hindi siya si Jesus Christ, at hindi pa po ayun ang tamang panahon. Ayan. So, dito po, may question po tayo dito. Next po. Ayan. So, yung first question po, ano kaya ang ginawa ng mga tao kung inihayag ni Jesus ng hayagan na siya ang Kristo? Yan. So, ang sagot po ay, kung hinihayag ni Jesus ng hayagan na siya ang Kristo, malamang na nagkaroon ng iba't ibang reaksyon yung mga tao. So, magkakaroon ng iba't ibang reaksyon yung mga tao. Ang mga Pariseo at iba pang mga leader ay relihiyoso, ay maaaring magalit o magplano na usigin si Jesus Christ. And then, ang pagpapahayag ni Jesus bilang Kristo ay isang banta sa kanilang otoridad. Kumbaga, parang matitrigger yung ego nila na tao lang to tapos sabihin niya sa si Kristo. Ganyan. So, dahil doon, parang umiiral sa kanila yung hindi pagtanggap na si Jesus Christ, si Kristo. Kung inihayag niya agad na siya si Jesus. Ayan. Tapos ang ibang tao naman, lalo na ang mga naniniwala sa Kanya, syempre matutuwa sila na inamin niya na siya si Jesus Christ. So, natutuwa sila na yung tagapagligtas nila, yung Savior nila, ay nasa lupa para sila iligtas. Ayan. The next naman po, kung inihayag ni Jesus ng hayagan ng kanyang pagka-Kristo, maaaring hindi na rin agad ito tanggapin ng marami. Dahil inaasahan nila na ang isang Mesaya ay magliligtas sa kanila sa kamay ng mga Romano. Diba po? So, kung inihayag ni Jesus Christ yung inamin niya agad na siya si Jesus, ano mangyayari, diba? Parang mawawalan ng sense yung pagpunta niya dito sa lupa at para iligtas ang lahat dahil masisira yung pag-minister niya kung inihayag niya kasi hindi pa po iyon ang tamang panahon. Ayan. So, next question po. Ayan. Ano ang kahalagahan ng hindi masyadong pakikipag-usap ni Jesus sa mga Pariseo sa ating mga pang-araw-araw na misyonaryo buhay ngayon? So, ang kahalagahan ng hindi masyadong pag-engage ni Jesus Christ sa mga Pariseo ay sinasabi na hindi kailangan ng maraming salita para ipahayag ang katotohanan o magturo ng tamang landas. Kadalasan mas epektibo pa daw yung hindi mo pagsasabi ng super dami mong argument para lang patunayan sa kanila na siya si Jesus Christ. Kasi mas effective pa daw yun. So sa ating araw-araw na mission, diba, ito yung sisibing paalala na ang ating mga buhay ay dapat magpakatotoo sa aral ng Diyos. Hindi laging kinakailangan ng pagdedebate or pagpapaliwanag ng marami para mas maging epektibo na mas maipaliwanag mo sa mga tao na ako si Kristo, ganyan. So, hindi naman effective yun, lalo na kung ang mga taong yung nakikinig sa Kanya ay hindi naman totally talaga tinatanggap si Jesus Christ sa kanilang mga puso. So, yeah. Next po. Next question po. Yan. Paano nakatulong ang mga himala ni Jesus upang mapaniwala ang mga hindi naniniwala sa Diyos? Yan muna. So, ang mga himala ni Jesus ay nagsilbing patunay ng kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos na nagbigay ng matibay na dahilan para maniwala ang mga hindi naniniwala. So, ano nga po yun? Yung mga biyaya o mga milagro na ginawa niya sa lupa. Isang tanda lamang yun na si Jesus Christ ay ang Mesaya dahil syempre, wala namang ibang makakagawa nun kung time na yun, kundi si Jesus Christ lang. Ayan, so, sa pamamagitan ng mga himalang ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang malasakit sa tao at ang kanyang otoridad bilang anak ng Diyos. Yan. Ang mga himala tulad ng pagpapagaling, pagpapatawad ng kasalanan at pagpapakain sa marami, yung mga nagugutom,
o kanyang pag-ibig at pagpapala na nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na makilala ang Diyos at magtiwala sa Kanya. Ayan, so next naman po ay at paano natin magagamit ang ating kaloob ng pagpapagaling upang maabot ang iba at ipakilala si Jesus. Ayan, sa ating panahon ngayon, maaari natin gamitin ang kaloob ng pagpapagaling upang tulungan ang iba at ipakilala ito sa kanila. Ayan, so ang pagpapagaling sa hindi lamang pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual at emosyonal na kalagayan, ay maaaring maging isang makapangyarihang paraan upang magpatotoo sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Kapag ginamit natin ang ating mga kaloob upang maglingkod sa iba, ipinapakita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So sa pamamagitan daw po ng paggamit ng gift or talent na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi lang sa pag-preach, sa iba't iba pang mga bagay na meron po ang bawat isa. So mapapakita daw po natin ang pagpapagaling upang maiabot natin si Jesus Christ sa kanila. And last po, paano natin makakamtan ang kaloob na ito? So paano daw po natin yun magagawa? O ang pagkakaroon ng kaloob ng pagpapagaling isang biyaya mula sa Diyos. At ito ay magtatamo sa pamamagitan ng taimtim na pananampalataya at panalangin at paghahangad ng maglingkod sa kanyang kalwalatian. Ang pagkakaroon ng malalim na relasyon kay Jesus at ang pagsunod sa kanyang mga aral ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagiging daan upang magamit natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan, so tulad ng pagpapagaling para sa misyon ng Diyos. So sa pamamagitan daw po ng iba't ibang biyaya na meron tayo or mga talent or gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, makakatulong yun para mas maging effective. Hindi lang tayo gagawa, dapat may kasama ding prayers at guidance ng Holy Spirit. So, ayan lamang po ang unang ebidensya. Happy Sabbath po, mga kapatid. Ayan. Sabi po ng aking kapwa-father, magpakilala daw po muna. Ikaw, magpakilala po muna. Ayan, so ako na, pasensya na po, first time. Ayan, so ako po si Cria Lerilyn Panes from Mandaluyong Church po. 22 years old. Ako po si Milet Maceda Pieta, 24 years old, from Mandaluyong. Ako naman po si Wendy Luana, 34 years old, from Mandaluyong din. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Brother Jim Mulqueta. Kami po ay inyong mga kapatid sa Mandaluyong Seventh-day Adventist Church. Kami po ngayong umaga ay ang mga panelist. Ito po sa ating pong ginagawang Sabbath School lesson. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, maraming salamat. Para naman po sa araw ng Lunes, ang pamagat po ay scriptural evidence. Sa Tagalog, ano po ito? Ang katibayan ng kasulatan. Okay. Sa araw po na ito, ang lesson po natin ngayon, dito ay ginamit ni John ang lumang tipan at ang mga propesiya upang ipakilala ang ating Panginoon Jesus bilang Mesiyas. Okay? Ang mga matibay na ebidensya, mga kapatid, kung ano si Jesus, ay pinakikilala sa kung sino siya, saan siya galing, ano ang kanyang ginawa, ano ang kanyang mga gagawin. Ang lahat po ng ito ay nakatala na sa lumang tipan pa lang. Okay? Kung babasahin po natin mga kapatid, ang John 5:39, 40, 46, 47, sinabi ni Jesus sa mga Fariseyo na nagsisisaliksik kayo ng mga salita. Diba? Nagsisisaliksik sila ng mga salita upang makasumpong ng buhay na walang hanggan. Kaya lang mga kapatid, ang problema sa kanila ay ano po? Hindi sila naniniwala na ano po? Si Jesus ang mismong tinutukoy doon sa lumang tipan. Na si Jesus mismo ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay? At isa pa mga kapatid, ay binabanggit dito sa ating lesson na sila ay nagsisisampalataya kay Moses. Okay? Kaya nga lang, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kahit na si Moses na po ang sumulat tungkol kay Jesus. So, pansin mo mga kapatid, parang hirap na hirap talaga sila na tanggapin si Jesus bilang Mesiyas. Ano po? Hirap na hirap silang tanggapin si Kristo kahit na napakarami ng ebidensya
na ibinigay sa kanila upang patunayan na siya nga ang Kristo ng Mesiyas. Kaya, ang hirap nga mga kapatid, sa atin, ang hirap sa mga tao na pilit na pinapaniwala sa sarili na tama yung mali kahit na mali. Ano po, nag-gets niyo po? Pinapaniwala sa sarili na tama yung mali kahit na mali. Ganyan yung mindset ni Satan, di ba po? Na hirap siyang tanggapin yung kamalian. Ang tawag doon ay pride. Di ba? Hirap na tanggapin yung sarili kamalian. Kaya nga po, ang sabi ni Jesus doon sa John 10:38, di ba? Kung hindi kayo magsisisampalataya sa akin, tingnan nyo na lang ang aking mga gawa. Di ba po? Bakit? Ano po ba yung mga ginawa ng ating Panginoon Jesus? Gaya nga po na sinabi ni Sister Frida, na ang Panginoon ay nagpagaling. Di ba? Bubuhay ng patay at napakarami pang mga miracles. At makikita natin yan mga kapatid. Doon po sa hula ni Prophet Isaiah. Ano po? Doon sa Old Testament, Isaiah 61 verse 1-3, at ini-emphasize doon mga kapatid na ang ating pong Panginoon ay ito, tagapagligtas, tagapagpalaya, tagapagpagaling, at nagbibigay ng pag-asa. So, madalas na ginagamit ng ating Panginoon mga kapatid na yung mga pangyayari sa lumang lipan upang ito yung maging susi sa pagkilala tungkol sa Kanya, okay? Tulad nga po nung sa Bilang, chapter 21, verse 5-9, ano po, yung mga Israelita na pinamumunuan ni Moses, ano po, sila ay nagrereklamo sa Panginoon. Sila ay nagrereklamo kay Moses na, bakit ka na lagi inakain, nagpuro na lang mana. Nagrereklamo na sila. Ano pong ginawa ng Panginoon? Ang Panginoon ay nagdala na ahas sa kanila at sila yung mga pinagkakatagan. At pagkatapos nun, ano po nangyari? Diba? Ang mga Israelita ay, sila ay natakot at humili ng saklolo kay Moses. At syempre, ang ginawa naman ni Moses ay sila ay ipananalangin. At in-instruct siya ng Panginoon na gumawa ng ahas at ipatong doon sa tiki na kung sino man ang titingin doon ay gagaling o mabubuhay. At gaya nga po yun ang sinasabi doon sa John 3:14-15, no? Ang sabi doon, kung paano nga itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ay gayon din naman itataas ang anak ng tao. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi lang po si Jesus mga kapatid ang gumagamit ng lumang tipan upang ipakilala kung sino siya. Kundi, yung mga propeta na rin po, no? Kagaya na lamang po si Matthew, si Mark, si Luke, si John, si Paul, at Peter. Ang lahat po ng manunulat na bagong tipan, ay kanila rin namang inuulit-ulit na ipakilala ang ating Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng pag-inspire sa kanila ng Holy Spirit. Kung ano yung buhay, pagkamatay, muling pagkabuhay at pagbabalik ng Panginoong Jesus sa kanilang sa langit. Na ang lahat po ng iyon ay natupad na mula sa Old Testament pa lang. Amen po? So mga kapatid, yan. Tayo po ay lumago sa loob ng iglesia sa pamagitan po ng pagbabasa at pakikinig natin ng mga Bible stories mula sa pakikinig natin sa ating mga Sabbath school teachers. May mga pamilya nga rin po na bumibili ng mga isang buong set ng aklat. Ayan, gaya po nung nakikita nyo dyan sa ating screen. Lahat po ba meron yan? Sino po meron yan? Okay, si Sister meron po siya. Kung lahat po tayo ay wala or meron, ine-encourage ko po kayo mga kapatid na tayo po ay basahin. No? Doon pa lang sa Genesis, no? Na yan, parang naitakdanan na darating ang isang Mesiya. Doon, nung panahon na nagkasana sila Adan at Eva, di ba, sinabi na ng Panginoon na sa ahas na ikaw yung kakagat sa kanyang sakong, pero siya yung dudurog sa iyong ulo. No? At ang dudurog sa iyong ulo, yun yung mismo Mesiya na darating. No? At hindi lang yun.
So pagdating sa bagong tipan, ito na yung katuparan. Yun yung katuparan. Ito na yung katuparan ng ating ang mga hula sa lumang tipan, no? At maraming nabanggit si John sa libro niya kung ano yung mga hula na nanggaling sa lumang tipan. From Isaiah 40 verse 3, no? Sabi diyan ay ang tinig ng isang sumisigaw, ihandaan ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pagtayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Panginoon. Yun yung sa Isaiah 40 verse 3. Ang katuparan nun sa bagong tipan, sino ba yung nagtupad nun? Sino ba ang naghanda ng daan sa ating Panginoon? Si John the Baptist. Siya ang katuparan ng hula ni Isaiah, no? Sabi, ang dami nagtatanong, sino ka ba? Sino ka ba? Sabi niya. No, tinatanong siya, ikaw ba isang propeta? Sabi niya, hindi ako isang propeta. No, sabi niya, ako ang tinig na ng isang humihiyaw sa ilang. Yan, tuwirin ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ni Propeta Isaiah. Marami pa, bukod doon, marami pa. No, ano pa ba yung mga hula? Sabi dito, yung kasigasigan ng Panginoon, no? Na pagpapalis niya sa mga templo, makikita niya sa awit or sa Psalm 69 verse 9, no? Na natupad ng panahon ni Jesus. Sumunod ay yung pagkakaloob ng buhay ng buhay na tubig or ng tubig ng buhay. Yun ay natupad sa panahon ng pagdating ni Jesus Christ at kinausap niya yung Samaritana, di ba? Sinabi niya doon, na ako ang tubig ng buhay. No, sa kapanganakan ng Panginoon sa Bethlehem, no? Makikita rin yun sa awit 118 verse 26. Yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Sa Zechariah 9:9 naman, no? Pero natutupad rin yun. Ayun, ang pagtaksil ng isang kaibigan, no? Sino ba nagtaksil kay Jesus Christ? Walang iba kundi si Judas. Nakalagay din yun sa Psalms 41 verse 9. At hinati-hati yung damit ni Jesus Christ. Parang nasa next na. Ayan, yung damit ni Jesus Christ, no, hinati-hati. Yun ay nakita mo sa awit 22 or Psalms 22 verse 18. Yung pagkauhaw ni Jesus Christ, no, pinainom siya ng suka, no? Yun ay nabanggit din, no, sa awit 69 verse 20-21. Yung walang butong na bali at yung tinusok ng sibat, ganun din yung muling pagkabuhay ni Jesus. Lahat yun nakabatay na sa lumang tipan. So, ibig sabihin, bago pa man sinabi ni John, or nakwento ni John yung kwento ni Jesus, nakalagay na yan na darating at mangyayari yung mga bagay na yan, no? At bukod dyan, sabi dito, ayan, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga propesiya ay malaking bagay upang ang ating pananampalataya sa Diyos ay lalong magpapatibay. Ang mga natupad na propesiya ay hindi lamang mga bagay na nagkataon, kundi mga bagay na tinakdang mangyari ng Diyos ayon sa kanyang mga babala. No? So yung mga propesiya kasi na yan, malaking bagay na pag nalaman mo yan, syempre malalaman mo na yung kung ano yung mangyayari at makakapaghanda tayo. Syempre, dahil alam mo yung propesiya na totoo, yung pananampalataya natin sa mga, ay, nangyayari, ibig sabihin totoo ang mga sinabi sa Biblia. No? Nagkakaroon tayo ng evidence of proof. Ganon din, marami pang mga propesiya ang nakatakdang mangyari sa atin ngayon na nagsimula pang magsitupad sa lumang panahon. Dito ay ating mapapatunayan na ang Diyos mismo ay ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan. Ang tanging nakakaalam na kung ano mangyayari sa simula hanggang sa ating katapusan. So ngayon, darating na po tayo sa ating mga, go na. Ayan. So ito, bago pa lang yung question, tuloy muna natin sa panghuling Magandang umaga at happy Sabbath po muli sa ating lahat. I have Thursday lesson, being from below and not from above. Our key text this morning is John chapter 8 verse 23. At maganda po yan kung kayo po may mga Biblia, maganda po rin basahin niya sa wikang Tagalog. Sabi po dyan, but he continued, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Kamusta po ba kayo mga kapatid?
Rinig po ba yan? Purihin ng Diyos. Ilang minuto po ba yung ating pong oras? We have 5 minutes, no? At tayo po yung magtatapos na. Mabilis lang po ito, mga kapatid, no? Being from below and not from above. Sabi po dito sa Thursday lesson, si Jesus nga ang ipinangakong Mesiyas. Ang dakilang pag-asa na matagal nang pinakahihintay ng mga tao ng Israel. Diba matagal na sila naghihintay o naglulong sa tagapagligtas. Ngunit, sa kabila nito, marami sa mga religious leaders na kung sana kanilang mga spiritual na gabay ay siya pang naging pinakamalupit, naging kaaway ni Kristo. Bakit kaya? Bakit kaya? Next. Sabi nga po sa Isaiah 29 verse 10, yamang ang mga tao'y lumalapit sa akin nang kanilang mga labi. Lumalapit sila kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang mga labi at nagbibigay galang sa akin sa kanilang mga bibig. Ngunit, inalis nila ang kanilang mga puso sa akin. Pwede pala yung gano'n, mga kapatid. Yung tipong lalapit tayo sa isang tao sa pamamagitan ng ating labi, ngunit malayo tayo sa kanila. Baga wala tayong relationship sa kanila, no? At ang kanilang takot sa akin ay itinuro ayon sa utos ng mga tao. Imbis na yung pagkatakot ay makikita sa kanila, yung pagkatakot nila kay Kristo, itinuro lang sa pamamagitan po ng salita ng utos. Yun po. John 1:10, ngunit tulad ng isinulat ni Juan, nasa mundo siya. Sino po yung nasa mundo? Si Jesus, o si Kristo. At ang mundo ay nilikha sa pamamagitan hindi po ni Kibuloy yan, ni Kristo. At hindi siya nakilala ng mundo. Sumagi po ba sa isipan niyo, mga kapatid, yung ganong tanong? Si Jesus na creator ng heaven and earth, ngunit hindi siya nakilala ng mundo. Bakit? Tingin niyo po. Ayan, next po, next. Nasa kanilang mga kamay ang salita ng Diyos. Same din po sa atin. Ngunit ang mga tradisyon na ipinasa sa salin lahi at ang sariling interpretasyon ng mga kasulatan ang nagiging dahilan upang hindi nila makita ang katotohanan na matatagpuan kay Kristo. Wala pong pagkakaiba. Sa panahon din po natin ngayon, talagang parehong-pareho. Meron tayong mga mahal sa buhay at kaibigan na kapag binabahagi natin yung katotohanan, sila'y napapasabi na, ay, dito na kami lumaki, dito na rin kami mamamatay. Di ba? Sarado yung isip. Same din sa kanila, no? Nawala sa kanila ang espiritual na kahulugan ng mga banal na kasulatan. Bukak sa kanila ang bahay-imbakan ng lahat ng kaalaman. Punong-puno sila ng knowledge, ng kaalaman. Ngunit, hindi nila ito nakita o nalaman man lamang. Bakit kaya? Di ba? Hindi itinago ng Diyos ang kanyang katotohanan sa mga tao. Sabi nga po sa Amos 3 verse 7, if my memory serves me right, sabi po doon, tunay na ang Panginoong Diyos ay hindi nagtatago ng kanyang mga lihim, kundi lahat ng mga bagay na ito ay kanyang inihayag sa pamamagitan ng kanyang lingkod ng mga propeta. Sa kanilang sariling gawain, ipinagkakait nila ito sa kanilang sarili. Para bagang itong mga taong ito, sa panahon ni Kristo, meron akong nalalaman. Ngunit itong nalalaman ko para sa akin lang. Hindi ko ito para ibahagi pa sa inyo. Sa akin lang kung ano yung nalalaman ko. Sa panahon po nila, ganun po yung tao. Wala po rin pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Next. Nakita nila na kung tatanggapin nila si Kristo, ito po yung nakita nila. Kailangan nilang talikuran ang kanilang mga minamahal na paniniwala at tradisyon. Alam niyo po ba, merong isang may edad sa atin sa Mandaluyong. Halos lahat ng katotohanan na pwede niyang malaman ay binahagi na natin sa kanya. Ngunit, ang nakakalungkot doon, hindi niya mabitaw-bitawan yung isang bagay na mayroon siya. Alam niyo po ba kung ano yun? Sapagkat siya ay may katungkulan sa kanilang simbahan.
pati na ang kanilang makasarili at hindi maka-Diyos mga gawain. Totally, sa pagtanggap po natin sa ating pong Panginoon, marami po tayong bagay na kailangang isuko sa ating Diyos. Kinakailangan ng sakripisyo upang tanggapin ang hindi nagbabago at walang katapusang katotohanan. Kaya ayaw nilang aminin ang pinakamalinaw na patotoo o ebidensya na maaaring ibigay ng Diyos upang mataguyod ang pananampalataya kay Kristo. Next. Ayan, malapit-lapit na po tayo dito at kakaroon po tayo ng maikling tanong lang sa inyo. Iiwan ko po. Sinasabi nilang naniniwala sila sa mga kasulatan ng lumang tipan. Sinasabi nila, kayo po ba'y naniniwala rin sa lumang tipan? Yes or no? Yes. Kasi sabi ng iba nating kaibigan, nasa bagong tipan na tayo, wala na tayo sa lumang tipan. O sa inyo na yung bago, amin na itong luma. Ganon. Ayan. Tinanggihan nilang tanggapin ang patotoo tungkol sa buhay at pagkatao ni Kristo na nakasaad dito. Natatakot silang mapaniwala dahil baka sila'y magbago at mapilitang isuko ang kanilang mga naunang opinyon. Totally, alam po natin ang background, yung ating pong kaibigang mga incomplete. Hindi ko nababanggitin ng kompleto. Alam niyo na pong ibig ko sabihin, incomplete. Ating mga kaibigang incomplete, dati nating kapatid ito, at ang pinakadahilan niyan, bago pumanaw itong ating dating kapatid, alam niya yung katotohanan na yung Seventh-day Adventist ang tunay at ang nalabing iglesia sa huling kapanahunan na ito. Pero bakit kaya hindi siya bumalik o hindi niya tinalikuran yung kanyang paniniwala? Dahil marami na siyang naakay at wala na. Pinanindigan niya na. Yun po yung pinakakatotohanan doon. Sabi nga dyan sa last, kayo'y mula sa ibaba. Okay? Mayroon silang anyo ng kabanalan. 2 Timothy 3 verse 5, ngunit hanggang doon lang. Ibig sabihin, gara mo sila karelihiyoso, hindi sila maka-Diyos, espiritual na antas. Ang kanilang mga katuruan at kautusan ay mula sa mundong ito. Sabi nga, ako ay hindi nagmula sa mundong ito, sabi ni Kristo. Okay, next. Ayan, gusto ko pong iwan sa inyo itong mga tanong na ito mga kapatid. Sapagkat napakaganda po na itong mga tanong na ito. Paano natin nalalaman kung ang ating pananampalataya ay bulag? Paano nyo po ba nalalaman o nasasabi kung ang inyong pananampalataya ay bulag? Sino po gustong sumagot sa ating pong kongregasyon? Paano nyo po ba nalalaman o nasasabi na kung inyong pong pananampalataya ay bulag? Sige nga po, sa ating pong mga leaders sa iglesia po dito sa ating po sa Valenzuela, sa ating pong mga elders, members, sino pong gustong sumagot? Paano natin malalaman kung ang ating pananampalataya ay bulag? Sige nga po. Magandang umaga po at happy Sabbath. Paano natin nalalaman kung ating pananampalataya ay bulag? Nalalaman natin na ito ay bulag, yung pananampalataya natin ay bulag kung alam na natin ang katotohanan, nababasa natin ang katotohanan, nakikita natin ang katotohanan, pero iba ang ating ginagawa. Yun po ang ibig sabihin. Di ba meron tayong tinatawag na iba yung tinitingnan sa tinititigan? Iba yung nakikita natin, nakikita lang natin, pero hindi natin naisa sa buhay. Nababasa natin, hindi natin naisa sa buhay. Kasi reality check, kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng time to reflect. Tama po ba? Nagre-reflect tayo, and through reflection, nare-realize natin, ano yung mali sa ginagawa ko, sa binabasa ko, hindi tugma, babaguhin natin yon. Pero kung pinangangatawan na natin yung mali na ginagawa natin, kahit alam na natin yung katotohanan, may problema po sa atin. Lalabas doon na tayo ay relihiyoso lamang, pero wala po sa atin ang espiritu. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo pong napakagandang kasagutan. Tayo po'y dadako sa ating pong ikalawang katanungan. Sabi po dito sa ikalawang tanong, sa anong mga paraan natin malalaman kung tayo ay nagsasara ng isa nating mata sa katotohanan o tinatanggihan ang katotohanan? Yan. Sino po ang nais sumagot
sa ating pong mga kapatid dito sa Valenzuela? Yan. Meron po ba Q&A? Sige po, huwag po mahihiya. Sabi nga po ni Susan Roses, huwag mahihiya. Kayo po nagsabi niyan. Sige po. Sino po ang nais mag-share ng kanila pong kasagutan sa ikalawang tanong? Sa ano po bang paraan? Kaya sige si sister, bigay ko ang mikropono para po marinig ng bawat isa. Para po sa atin, tayo ay nagsasara ng ating isang mata kung tayo, yung mga Seventh-day Adventist, ay hindi full Adventist, di ka na. Tayo minsan ay na papangunahan ng mga gadgets na kahit Sabado, may nakikita ko ako, hindi ko naman sinasabi, naglalaro pa ng games ng Sabado. So ano po ibig sabihin nun? Parang hindi natin talaga totally at tinatanggap at binibigyan ng pahalaga ang Sabat. At isa pa po, marami din po sa atin na mga tinatawag na Seventh-day Adventist nga po tayo, pero tayo po ba ay ginagawa natin na tayo ay maging mapagkumbaba? Tayo po ba ay nagiging mapagpatawad? Tayo po ba ay tumutulong sa ating kapwa? Dahil sabi nga po, magbibigay nga tayo ng tithes and offerings, pero hindi natin yan lilimitahan sa loob ng simbahan. Kailangan din po natin tumulong sa kapwa sa labas ng ating simbahan. Marami po kasi tayo mga bagay na nagagawa na hindi naman po intentional. Pero minsan nagagawa natin kasi nga po si Satanas po ay laging naandyan para tayo ay laging item. Huwag po tayo magpatent kay Satanas. Alam naman po natin at kailangan po natin siguro na laging nakadikit sa Panginoon, laging nagdarasal. Kung ano man po ang mga problema natin, huwag tayong magpatalo sa mga problema. Andyan po ang Panginoon. Ang dami niyang pangako sa atin na tayo ay kanyang gagabayan, tayo ay kanyang iingatan, at tayo ay ilalayo niya sa mga tukso. Yun lang po at maraming salamat. Amen. Praise the Lord. Asan ba si Kuya Will? Bigyan ng jacket yan. Yan, salamat po sa inyong pong magandang kasagutan. At ang ating pong last na tanong sa umaga pong ito bago tayo magtapos, paano natin maibababa ang ating pride at magpakumbaba upang matanggap at maunawaan ang mga espiritual na katotohanan? Ayan, no? Paano natin maibababa ang ating mataas na pride sa ating buhay at matututong magpakumbaba upang matanggap at maunawaan natin ang mga espiritual na katotohanan? Sino po ang nais mag-share ng kanila pong kasagutan? Yan. Maganda yan, maganda. Active yung mga brethren natin dito sa Valenzuela, nakakatuwa. Sige. Ito, maiksi lang po. Actually, hindi po natin kayang gawin yan. Kahit anong gawin natin, sa sarili lang po natin. Pero sa pamamagitan ng Holy Spirit, di ba? Yung paghiling natin sa Holy Spirit, lahat ng yan ay posible. So, yun lang po. Salamat. Salamat po. Meron pa po bang tanong o wala na? Kasi kung wala na po, tayo po ay mag-end na sa ating pong discussion sa umaga pong ito. At inaaniyahan po ang bawat isa na tayo po tumayo at ating pong isara ang ating pong Sabbath School lesson. Closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, ang tahanan ay nasa kaitaasan ng mga langit. Kami po'y lubos na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa mga bagay na inyo pong ipinapatid sa amin sa umaga pong ito. Sa mga bagay na inyo pong ipinaalala sa amin, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa araw-araw po ng aming pong buhay ay patuloy kami magtumibay sa aming pong pananampalataya. Tulungan kami na mas lalo pong lumapit sa iyo sa aming pong buhay. Tulungan kami, O Diyos, na magtagumpay sa aming pong kasalanan o sa aming pong mga kahinaan sa aming pong mga buhay. Narito, O Diyos, tanggapin po namin ang basbas na Service, ating pong awitin, Marching to Zion, hymn number 273. Ikaw, ano yung nila? Always sweet, the lead us always.
and dance around the throne, and dance around the throne. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Good morning, happy Sabbath mga kapatid. Yan, masaya ako at masaya ang Panginoon dahil sa araw ng Sabat na ito ay grabe yung mga tao na nandito sa Rockville Church. And nawa sa araw na ito at sa darating po na ating second service ay nawa ay mag-prepare tayo at tayo ma-bless sa araw na ito. Bago po umupo mga kapatid ay may babasahin po ang isang verse na ito'y matatagpuan sa Psalms 27 verse 1. Sabi sa English version, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. And whom shall I be afraid?" Sa umagang ito mga kapatid, kung tayo ay may bagabag sa ating puso, kung tayo ay tatakot, sa araw na ito mga kapatid ay humiling tayo sa ating Panginoon na tayo bigyan ng kalakasan para ma-overcome yung mga tao. At alam ko ay may mga panalangin tayo sa ating puso sa araw na ito. Nawa ay ito ay bigyan ng solusyon ng ating Panginoon sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat at maging prepare po. Let us stand. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He's the one alone. Holy, 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 holy is the Lord. We rather Sabbath Lord and worship the Lord than they were fading still. Praise God, my Lord, long, that's in this sacred day. Beyond thy sovereign sway, and with a wide through throne upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Let's pray. Amang muling Panginoon, amin po kayong nilulog. For our theme of adoration, let's sing Rejoice, Ye Pure in Heart. Hymn number 9. Nagpapalit siya. Rejoice in pure in heart, rejoice in ecstasy.
lakas of Christ your King. Rejoice, 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 give thanks and sing. Para po sa ating offertory video, tayo po ay maaaring umupo at pakinggan po natin ito. Offering. Ang story natin ay tungkol kay Elijah. Sino nakakilala ulit kay Elijah? Wala pa. Papakilala ko sa inyo ngayon kung sino si Elijah. Si Elijah ay isang prophet. Pag sinabing prophet, siya ay sinugo ng Panginoon. Ngayon, nung unang panahon, sa panahon nila Elijah, may isang haring naghahari. Ang pangalan ng hari ay si... Yun, hindi mo kilala. Ang pangalan ng hari ay si King Ahab. Sino? Punta, sabay-sabay. One, si King. Yan. Alam niyo ba si King Ahab ay masamang hari? Kasi yung bayan nila ay hinahayaan niyang mag-pray sa mga saan? Sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. Alam niyo ba yung Diyos-Diyosan? Basta yung mga rebulton, gagawa lang sila ng rebulto, tapos magpe-pray sila doon. Pero ayaw ni Jesus ng ganun, ayaw ng Panginoon. Bakit? Bakit ayaw mag-pray doon sa mga bato-bato lang? Kasi hindi totoo at hindi naman sila naririnig. Sige, ikaw nga, kausapin mo yung bato. Kakausapin ka ba ng bato? Hindi, di ba? Kasi wala namang yung buhay eh. So ganun, kaya nagagalit ang Panginoon. Kasi nagpipray sila sa bato, wala namang gagawin yun. Hindi naman sila sasagutin nun. So, pinagpipray nila yung kanilang buhay doon kay Baal. Ang pangalan ng kanilang Diyos-Diyosan ay si Baal. Ngayon, sabi ng Diyos, Elijah, sinusugo kita. Pumunta ka kay King Ahab at pagalitan mo. So, sige po, Panginoon, pumunta ngayon si Elijah. Alam niyo ba si Elijah ay, siya pa lang ang nabanggit sa Bible na merong kapangyarihan ng teleportation. Alam niyo ba yung teleportation? Yung pumupunta sa isang lugar nang hindi nila, nang mabilisan, nandun agad sila sa lugar na yon. Ganon ang binigay ng kapangyarihan ng Diyos sa kanya. So ngayon, si King Ahab, kasi, di ba, masamang hari nga si King Ahab. So ngayon, ayaw niya nang may ibang nangangaral sa kanya. Pero dahil si Elijah ay sugo ng Diyos, pumunta si Elijah, napakatapang ni Elijah. Si King Ahab, napakaraming sundalo yun. No? Napakaraming sundalo. Di ba? Ano nga ulit pangalan mo? Austin. Gusto mo ba maging soldier? Ayaw. Sige, okay lang. Ayan. So, napakaraming sundalo ni King Ahab. Ngayon, pumunta si Elijah doon. Pumunta siya at nakapasok siya sa kaharian ni Ahab nang hindi siya nakikita ng mga soldier. At lumapit siya mismo, nandun siya sa harapan ng hari. At sinabi niya sa hari, ikaw, hari, napakasama mo kasi hinahayaan mo yung mga tao na mag-pray sa Diyos-Diyosan at hindi ka nagpe-pray sa totoong Diyos. At dahil dyan, sabi ng Panginoon, kayo ay magsasuffer, sabi niya, hindi uulan ng mahabang panahon. Yan. So, mga 3 taon. Ganyan. Hindi daw umulan. So, ibig sabihin, pag hindi umulan, anong mangyayari? Anong mangyayari pag hindi umulan? Anong pakiramdam pag hindi umulan? Mainit. O, di ba, kunyari yung tubig, pag tinapat mo sa araw, anong mangyayari? Matutuyo. So, ganun. Pag hindi umulan ng napakahabang panahon, anong mangyayari sa mga tubig? Matutuyo at mamamatay yung mga halaman kasi walang ulan eh. So, saan kukuha ng tubig yung ulan? Di ba? So, wala. Mamamatay yung, anong mamamatay? Halaman. O, di ba? So, pag namatay yung halaman, wala yung mga pagkain nila, mamamatay din. Yun sila kumukuha ng pagkain. At walang kakainin ng kanilang mga hayop. So, lahat ay mamamatay. So, ngayon, nagalit yung hari. Sabi ng hari, sino ka para sabihan ako ng ganyan? Hulihin siya. Pagkasabi ng hulihin siya,
nagdatingan yung mga sundalo. Ngunit pagdating ng mga sundalo ay nawala bigla sino nawala? Si Elijah. Nawala siya bigla. Ang nangyari ay, kinubli siya ng Panginoon at dinala siya sa ibang lugar. At dahil doon, dinala ng Panginoon si Elijah. Saan naman siya dinala? Hala, saan siya dinala? Hula lang, sa palagay mo, saan dinala? Ikaw Dylan, sa palagay mo, saan dinala si Elijah? Sa kulungan! Dami dadalhin, sa kulungan pa. Hindi nakulong na agad si Elijah, hindi. Dinala siya ng Panginoon sa gubat para hindi siya mahuli ni King Ahab. Sabi ng Panginoon, dito ka muna magstay habang sila ay nagkakagulo pa doon. At dahil doon, nagstay si Elijah sa gubat at napakaraming panahon. Sa sobrang tagal ng panahon, di ba hindi nga umuulan? Kasi sabi ng Panginoon, hindi uulan. Ang nangyari sa gubat ay walang tubig. Ano nangyari sa gubat? Pag walang tubig, ano mangyayari? Matutuyuan? Ano to? Halaman. Natuyo yung mga halaman at puno. Ngayon, nung panahon na yun, merong pinag-i-stayan si Elijah na malapit sa sapa. Ngayon, natuyo din yung sapa. Alam niyo yung sapa? Yung parang pwede kang maligo doon. May tubig na umaagos. Ngayon, dahil ang tagal ng walang ulan, natuyo. Ayan. In the short story, sabi ni Elijah, Panginoon, wala nang mga dito. Tapos, nung panahon pala na yun, ay may nagpapadala sa kanya ng pagkain. Alam niyo yung nagpapadala sa kanya ng pagkain? Ano? Ibon. Grabe yung delivery nila, no? Ibon, nagpapadala sa kanya ng tinapay araw-araw. Sino nagpapadala nun? Sino? Sino nagbibigay kay Elijah ng pagkain? Si Jesus. Galing. Tinutusan niya yung ibon, magpadala kayo ng pagkain. So after nun, natuyo ang buong kagubatan. Pinalipat na naman niya yung si Elijah. Sige po, umalis ka dyan kasi wala ka nang makakain dyan. Lumipat si Elijah at nakakilala siya ng isang babae na may anak. At yung anak ng babae ay muntik nang mamatay. Pero sabi ni Elijah, akin na pagpipray natin. Pero bago pala yun, nanghingi muna si Elijah ng pagkain doon. At sabi ng babae, sabi niya, konti na lang yung pagkain namin. Kasi yung pagkain nila, luluto lang sila ng tinapay. So sabi niya, konti na lang pagkain namin. Pero sige, ito na yung huling hapunan natin. Sabi ni Elijah, huwag ka mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ka mauubusan ng pagkain. So habang doon nagstay si Elijah ay hindi na uubusan sila ng tinapay. Laging may ginagawang tinapay yung babae. Ayan. At pagkatapos nun, sinabi na ng Panginoon sa kanya na kausapin mo na yung hari. At pinapunta na sila doon sa isang lugar ng bundok Carmel. O anong bundok yon? Carmel. Ang sabi ni Elijah, magkita tayo sa bundok Carmel, sabi ng Panginoon. At doon tayo papakitaan kung sino ang tunay na Diyos, sabi. So gumawa kayo ng altar nyo para sa Diyos nyo. Sino yung Diyos nila, King Ahab? Baal. Sino ang Diyos ni Elijah? Si Jesus. Ayan. So, papatunayan niyo kung sino yung totoong Diyos, no? Ngayon, pumunta na sila at nandun na, nagtayo na sila, naglagay sila ng kambing, ng baka, alay kay Baal. Sabi niya, kung sino yung aapuyan, siya yung totoong Diyos. Ngayon, nagpray na yung mga ni King Ahab. Sabi niya, lalas-las pa sila. Papuyin mo na, Baal. Ganon. Nagaganon sila. Hanggang umabot ng ilang oras, hindi umapoy yung kanila. Ngayon, sabi ni Elijah, tapos na kayo. Ako naman. So gumawa sila ng altar. Nilagyan ng baka. Sabi ni Elijah, buhusan niyo yan ng 7 beses ng tubig. Paano ngayon naapoy yun? Bubuhusan ng tubig. Sige, ikaw nga, buhusan ng tubig yung papel. Aapoy hindi.
Hindi, kasi may tubig. Ngayon yung kanya, pinabuhusan pa ng tubig. O, 7 ano. So, after nun, ayun na. Edi umapoy na. Nag-pray na si Elijah. At pagka-pray niya ay isang pray lang. At bumagsak mula sa langit yung apoy. At kinuha ang kanyang handog. Ayan. Doon napatunayan ng lahat, pati ni Haring Ahab na, sino yung tunay na Diyos? Si God. At si Elijah ang propeta ngayon. So yun lang ang ating story sa umagang ito. Maraming salamat mga bata. And thank you ulit. Go. Ayan, so at sa ating pong pag-aawitan, hindi ko po sure kung alam niyo po yung kanta to, pero ituturo po namin sa inyo. Yung I'm Wrap Up. Alam niyo po ba yun? Hindi, ayan. So una po is I'm wrap up, tie up, tangle up, With partner. may partner, Yan. Kaliwati ka, di ba? Switch na. I'm wrap up, tied up, tangled up with Jesus. Next. I'm all right. I'm all right. I'm upright. Living right. living right, With Jesus. I'm inside and I'm outside, side by side with Jesus. Ulit, tatlo lang yun, di ba? Ulit. I'm wrapped up, tied up, tangled up with Jesus. I'm alright, I'm upright, living right with Jesus. I'm inside and outside, side by side with Jesus. Okay, lagyan natin ng tono. Okay. I'm alright. I'm wrap up pala. Sorry. I'm sorry. I'm wrap up. Okay. Ready? Ready na ba? Yes, isa lang. Okay. I'm wrap up. Ready? Sing. I'm wrapped up and I'm tied up and I'm tangled up with Jesus. I'm wrapped up and I'm tied up and I'm tangled right with God. I'm wrapped up and I'm tied up and I'm tangled up with Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled up with God. I'm alright and I'm upright and I'm living right with Jesus. I'm alright and I'm upright and I'm living right with God. I'm alright and I'm upright and I'm living right with Jesus. I'm alright, upright, living right with God. I'm inside and I'm outside and I'm side by side with Jesus. I'm inside and I'm outside and I'm side by side with God. I'm inside and I'm outside and I'm side by side with Jesus. I'm inside, outside, side by side with God. Lahat po. Isa. I'm wrapped up and I'm tied up and I'm tangled up with Jesus. I'm alright and I'm upright and I'm living right with God. I'm inside and I'm
Alam niyo po yung si Jesus ang aking kinabuhi. Sorry. Si Jesus akong kinabuhi. Ito po ay lean forward and backward. Lahat ano po alam yun, ha? Alam daw. Naman po, may ganyan. Lean forward. Ano ba? Pitch? Pitch. Lean forward. Taas. Oh, lean forward. Ready? Say! Lean forward and backward to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Lean forward and backward to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Okay, mabilis naman po. Kasi ito namin ang mga kinain. Favorite kasi ito ng ano eh, ng youth. Lean forward. 1, 2, 3, faster. Pastor. Lean forward and backward to the left, to the right. Sit up, sit down, to the left, to the right. Lean forward and backward to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Nag-enjoy po ba? Hindi. Mabagal pa rin eh. Mabagal pa daw. Maagal si Sister Elsie. Tignan natin kung mabilis ka. Isa pa? Wag na. Adventist youth glory from every land and sea. Together we pray and work and play in happy harmony. We have a faith to share with others everywhere. A message of love from God above to show the world we care. Adventist youth, Adventist youth, Adventist youth are we from every land and sea. Together we pray and work and play in happy harmony. We have a faith